Magandang linggo kahit nasaan man kayo mga kababayan. Ito na naman po ang inyong Spokes ng Bayan para sa Ah. isa na namang Spokes Hour. Mhm. Ako po'y nanggaling ng Japan. Isang linggo ako sa Japan. Ako po, trahedya. 2 beses ako nahulog. Naku, Isang bakit? beses sa yelo sa Hokkaido. Ah. Naku, naunang tumama yung likod ko at saka yung leg ko. Kaya meron akong whiplash. At paalis na lang ako ng Japan, nadulas pa ako doon sa Narita Airport na dahilan kaya nagkaroon ako ng sprained knee. Well, ang nangyari, dapat kahapon din ay ako'y lumipad papuntang Hong Kong dahil meron akong meeting. Forward na Mahiya natin. naman kayo dyan. Kolekta kayo ng kolekta ng airport fee. Hindi nyo naman pinapagana mga vocalators. Haba-haba, tayo lang talaga sa Pilipinas ang palaging sira ang vocalator. Oo nga, alam niyo yung vocalator? Yung pag maglalakad ka para mabilis ka. Di ba sa ibang bansa, lalo na yung malalayo, grabe, ang galing gumagana talaga. Dito sa atin, display lang yan. Alam niyo kung bakit? Bakit di gumagana yan? Sira na kaagad, kakalagay pa lang. Feeling ko, nung binili yan, sira naman talaga siya eh, naka-sale. Ito, sale na. Para mas malaki ang kikitain nyo. Naka-sale na to. Anong problema? Hindi siya gumagana. Di ba? Talaga naman DOTR, talaga namang wala na kayong mga hiya sa publiko. Oo nga naman. Ano pong pag-uusapan natin? Well, habang umiinit po ang tensyon dyan sa Ayungin Shoal, sa panig ng Pilipinas at ng China, abay, si Uncle Sam na inaasahan ni PBBM na sasaklolo sa atin, abay nakikipag-usap kay President Xi ng China. Hindi ordinaryong usap ha. 2 oras sila nag-usap sa telepono. Abay, buti pala siya, nag-usap sila. Doon tayo nagpunta dyan. Hindi man lang sinipot yung presidente natin. Anak ng weteng, oo. At hindi itong unang pagkakataon na nag-usap sila. Nung nagkaroon ng APEC na hindi nakausap ni PBBM si Biden, abay nagkita sila one-on-one doon sa labas ng San Francisco. Tumagal din na mahigit 2 oras ang pag-uusap nila. Nagkikita pa pala sila. May punto kasi dito eh. May punto kasi dito eh. Anong ibig sabihin nito? Habang nais ni PBBM at na kanyang mga advisors at mga senador na makipaggera sa China, ang Amerika na inaasahan nating makikipaggera para sa atin ay nakikipag-ayos ng relasyon sa China. Grabe naman. Ano namang mensahe ang pinadadala dapat sa atin yan? Kung yung inaasahan natin na makikipaglaban sa atin ay nagnanais na mas mabuting relasyon sa China, bakit naman nila sisirain yung relasyon na yon dahil lamang sa Pilipinas? Tama. Kaya gising yung mga nananaginip na napaka-importante natin sa Amerika, hindi po totoo yan. Dahil hindi ba totoo yan? Sabi ni Hidarian eh. Mahal na mahal tayo ni Big Bro. Yung mga pinag-usapan nila magpapakita na talagang importante sa isa't isa ang Amerika at ang China. Grabe naman. Ano bang pinag-usapan nila? Well, ako po, binasi ko lang sa official summary ng White House at sa official summary ng spokesperson ng China. Sige nga. So ano po na pag-usapan nila? No? Ano ba? Well, marami po silang napag-usapan. Una-una, fentanyl. Anti-narcotics cooperation. Kasi ang fentanyl, yan po ay addicting para sa sakit po yan. Pero, yun nga po, no, karamihan na ma-manufacture sa China. So pinag-usapan nila paano masusupil yan. Yung military to military communication. Mantakin mo sila nakikipag-usap, military to military na hindi nagkakamali. Tayo, may ganyan din tayong arrangement, hindi naman ginagamit ni PBBM. AI-related risks. Nako. At saka continuing efforts on climate change and people-to-people exchange. Ano ibig sabihin ng people-to-people exchange? Yung mga tao, closer interaction between the Chinese and the American people. Kasi syempre, ang mainit at mabuting pagkakaibigan sa panig ng mga bansa, dapat nagkakaibigan yung mga mamamayan. Aboy, ganun pala yun. Ano pa? Nabanggit po ang South China Sea. Pero tignan nyo ang sabi ng White House. Biden emphasized the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. So talagang ang gusto nila kapayapaan sa Taiwan Strait. Akala ko ba gera? Hindi kasi dito,
Gusto nating gawin, girahin sila eh. Yung pala, ang ginagawa nitong Amerika, nakikipag-usap sa China. Nakikipagsunduan sila sa China. Habang tayo galit na galit sa China, dinidemonize ang China, yung Amerika, nakikipag-usap sa China, inaayos nila ang relationship nila. Habang tayo, galit na galit tayo, oh, demonyo kayo mga Chinese. Pambihira, oo. Ang sinabi tungkol sa South China Sea. And the rule of law and freedom of navigation in the South China Sea. Ano ibig sabihin yan? Rule of law and freedom of navigation. Alam niyo ang sagot ng China dyan. Well, pinag-usapan nga yan, ang sinagot ng China sa kanilang Ayungin Shoal at yung iba pang pinag-aagawan na isla. Samantalang ang Amerikano, hindi nila sinabi na we will protect the territory of the Philippines. Walang ganon? Bakit laging sinasabi ng gobyerno na to, lalo na sa media, na poproteksyonan tayo ng Amerika? Pero nung kaharap na ng Amerika yung China, hindi naman nila sinabi. Sabi, tinatarantado talaga tayo? Sino kayang tumatarantado sa atin? Hindi, tanungin nyo sarili nyo. Sino kaya ang tumatarantado sa atin? Ang Amerika? O yung gobyerno nating naniniwala na tayo ay pagtatanggol ng Amerika habang ang Amerika nakikipag-usap sa China, nakikipag-bonding, nakikipaglabing-labing. Tayo naman, galit ng galit tayo. Sabi lang nila, rule of law. Siguro ibig sabihin yun, yung pagbabawal sa gamit ng dahas at saka freedom of navigation. Ang gusto lang nila, walang magiging hadlang sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang mga kalakal galing sa Middle East. Naku naman. Amerika. Bokya na naman tayo kung akalain ninyo na makikipaggera ang China dahil sa inaangkin nating teritoryo. Hindi, malinaw. Ang sabi lang ni Biden, concern for the rule of law and freedom of navigation. Wala siyang sinabi. Ang tawag nga niya, South China Sea, hindi niya tinawag na West Philippine Sea. Bakit? That is so frustrating. Akala ko ba West Philippine Sea yan? Bakit ang sabi ng Amerika, South China Sea? So, you're telling me we are fighting alone? I thought kakampi natin yung Amerika. Hindi man lang ginamit yung salitang West Philippine Sea. Ang ginamit ng Amerika, South China Sea. Tanungin ko kayo, sino nabubudol sa atin? Si Biden o ang ating gobyerno? Kasi hindi ko alam talaga kung bakit gano'n ang approach natin na pwede naman nating kausapin na maayos na katulad ng ginagawa ng Amerika sa China. Kasi marami nagsasabi dyan, lalo na yung mga galing-galingan at yung mga nag-aakusa na kesyo makapili daw tayo na ang tanga-tanga. Hindi ho nila nakikita yung ginagawa ng Amerika na yung Amerika nakikipagkasundo sa China, nakikipagbati, nakikipag-usap sila at tara friendly tayo, friendly. Let's have a friendship. BFF tayo. Tapos tayo naman galit na galit na galit na galit sa nangyayari. Tapos ang gagawin natin, hindi, magpakita tayo ng puwersa. Kasi ipagtatanggol naman tayo ni Big Brother. Yung Big Brother nga natin, nakikipagkwentuhan doon sa presidente nila Yung Big Brother nga natin, may kasunduan sa presidente nila. Tapos gusto mo awayin ni Big Brother para sa atin? Anong nasa utak ninyo na para awayin ng Amerika ang China only because of us? Saan kayo bakit kayo naging assuming? Assuming kayo na ipaglalaban tayo? Assuming tayo na sisiraan o masisira ang relationship ng Amerika at China para lang ipagtanggol tayo? Pakisagot to ako. Assuming tayo na ipagtatanggulo tayo ng Amerika para lamang po masira yung kanilang relationship
sa ngayon ay gusto nilang maayos ang relationship. Hindi nga niya matawag ng West Philippine Sea, pa tayo umaasa na sasakluluhan tayo pag nagkagulo dyan. Kayo talaga, gumising na kayo sa katotohanan, nananaginip lang kayo. At dahil kayo nananaginip, yung pulisiya nyo, palpak. Nako po, patay tayo dyan. Ninyo, pwede nyo inisin ng China dahil sasaklolo ang Amerika. Nako. Wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Ang gusto lang niya, hindi mahaharangan ng kahit sino yung mga kalakal na nanggagaling sa Middle East papunta ng Amerika. O ano pa, karamihan ng kanilang pag-uusap ay tungkol dun sa support ng China, dun sa Russia's defense industrial base, at saka yung problema sa Korea. Kasi nga, yung Korea na yan, nuclear arms ang pinag-uusapan. At hanggang ngayon, wala pang solusyon. Naalala nyo noon, si Trump, ginamit pang emissary itong si President Duterte dati para makipag-usap doon sa leader ng North Korea. O tapos ayan, yung nagrereklamang Amerika kasi talo na siya sa kapitalismo na sila nag-imbento. Nagrereklamo sila na napakadaming pinoproduce ng China, lalong-lalo na doon sa mga renewable energy, yung mga solar panels na pinagbabawalan na ngayon pumasok ng Amerika. Eh siyempre, labag yan doon sa rules ng World Trade Organization na dapat hindi binibigyan ng hadlang ang kalakalan. Bawal yung paggagamit ng taripa para malimitahan ang kalakalan. No? So, pero yan ang concern ng Amerika dahil natalo na sila ng China pagdating sa renewable energy. At saka, itong Amerika kasi, hinaharangan yung pag-export ng high-tech technology sa China dahil ayaw nilang kinokopya. Ang sabi naman ng China, hindi sila papayag niyan dahil may karapatan talaga sila mag-develop ng high-tech industry nila dahil yan ay kabahagi ng kanilang kalapatan na maging isang developed country. Okay? Pero ang sabi nga nung parehong leader, kinikilala nila yung importansya ng bukas na mga channels of communication. Ibig sabihin, pag-uusap. Kinikilala din nila ang importansya ng high-level diplomacy and working level consultation. E paano si BBM? Wala, hindi nakikipag-usap. Ang ginagawa, tawag sa Amerika, saklolo! Ano ba naman yung gamitin mo, yung iyong pinagkasunduan na mag-uusap kayo ng high level kapag merong mga aberya? Pinagkasunduan yan eh. Sa harapan pa ni President Xi, hindi naman ginagamit. At palaging estilo, saklolo, tulong, Amerika. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Alam mo, ang ganda ng punto ni Roque dito, ha? Kasi, yung China at Amerika, pinauulit-ulit nila na may kasunduan tayo, na aayusin natin ang lahat ng bagay, pag-uusapan natin. Tapos, nag-uusap pa yung presidente nila at presidente ng China. Tapos, tayo namang na umaasa sa tulong mula sa Amerika, ayaw natin makipag-usap. Nagagalit pa tayo kasi ito ang dahilan ng mga Pilipino, ha. Paulit-ulit na nakikita ko na comment ng mga troll, paulit-ulit. Ginawa na natin yan, makipag-usap na makipag-usap na makipag-usap. Paulit-ulit na yan. Tanungin ko kayo, hindi ho ba maganda nagiging resulta ng pakikipag-usap? Kasi dati, walang gulo dyan. Hindi tayo binobomba. Minsan, kung meron man tayong binobomba ng tubig, hindi ganun kadalas. At the same time, marami sa ating mga mangingisda, nakakaingisda dyan. Although minsan, pinipigilan, sinusubukan, pigilan, pero usap na naman uli. Diba? Naaayos so, ika nga. Ganun daw talaga minsan eh. Tsaga-tsaga. Alam mo, para magjowa lang yan eh. Ito, bibigyan ko kayo ng example sa mga magjojowa. Kayo mga magjojowa ng matagal. Diba? Pag nag-aaway-away kayo, minsan nakakasawa na yung, usap na naman tayo. Aaway muna kayo. Away kayo. Bla, 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 bla. Lahat ng sama ng loob nyo, dilabas nyo na. Bla, 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 bla. Tapos, mag-uusap kayo. After nun, alam nyo na, pag nagkasundo uli, kung anong gagawin nila. Diba? Na sila, magmamahalan uli sila. Maglabing-labing na naman sila. Tama, mali. Di ba ganun eh?
Pero paulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit na nangyayari yun. Parang routine. Ika nga, routine. Mag-aaway, maliit na bagay, pag-aawayan, tapos mag-uusap. Tapos magchuchuktsakan. Tapos mag-aaway na naman. Tapos mag-uusap. Tapos magchuchuktsakan. Tama, mali. Di ba maraming ganun? Mali ho ba yun? Tama ho yun. Kung mag-asawa kayo, ha? Tama ho yun. Kasi ganun ho talaga ang relationship. From time to time, mag-aaway ho talaga kayo. At from time to time, kailangan nyo rin talagang mag-usap. Ganun ho ang relationship. Kasi marami dyan, yung iba, pag nag-away, hiwalay na kagad. Ang pinag-awayan lang naman kung sino maghuhugas ng pinggan. Maghiwalay na tayo. Kasi tandaan niyo pag nag-away yan, lahat ho ng kasalanan ng mga nakaraan, ibibring up nung isa eh. Oh, depende, kadalasan no, babae, ganyan eh. Ang mga babae, historian ho yan eh. Hindi naman no lahat. May mga lalaki rin namang historian. Diba? Ibibring up lahat ng kasalanan mo nung nakaraan. Ganyan, ganyan. Hanggang mag-usap, hanggang magsasabi ng isa, maghiwalay na lang tayo. Tama, mali. Bakit? Kasi maayos din naman to, tas magmamahal, magchuchuktsakan na naman tayo, tapos mag-aaway na naman tayo. Ganun talaga ang relationship. Away-away, kaya nga laging dapat open communication. Ang problema kasi, pag hindi open communication, ano mangyayari? Si lalaki, sa iba mag-o-open. Tama, mali. Oh. Si babae naman, bubuka din sa iba. So, mag-aaway lang din sila. Diba? Kasi nga ho, walang communication na gaganap. Instead na mag-usap, sa iba umopen. Sa iba nag-open ng panty, sa iba nag-open ng brief. Kaya nag-away. Oh, di ba? Tapos, maghihiwalay. Ganyan na nangyayari sa atin sa China. Natural lang naman na talagang nag-aaway-away ang mag-asawa. No, sa ganyan din sa China, natural lang man, may from time to time nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan. Kaya napaka-importante ng relationship. Communication. Di ba naalala ko, sinabi ni PBBM noon, meron siyang direct communication with Xi Jinping. Ano nangyari doon? Di ba? Anong nangyari ho doon? Ay nako, sana ho, maintindihan ho natin. Saan mo nakakita na nagtatapang-tapangan, tapos tatakbo naman pala kay Uncle Sam para makipag-away. Para kang siga, dahil alam mo may mas malaking siga, na mas malaking siga naman, nanliligaw doon sa gusto mong awayin. Yan ang sitwasyon natin ngayon pagdating sa China. O, di ba? Yan ho ang totoong nangyayari ngayon. Away tayo, akala natin kung sino tayong... Hindi, meron na kaming kakampi, ang Amerika. Hindi mo alam, ginagapang ng Amerika ang China para magkaroon sila ng magandang relasyon. Kaya nga, ang tanong lang dito, simpleng-simple. Kung ang Amerika nakikipag-usap sa China at gusto nila ng magandang relationship, gaano tayo kaimportante sa Amerika na para masira yung relationship nila na ginagawa nila ngayon at inililigaw nila sa China ngayon? Gaano kaimportante yung relationship natin? Di ba kakabit lang tayo ng Amerika eh. Yun ang katotohanan, kabit lang tayo ng Amerika eh. Bakit to kabit? At sino ba talaga ang kadil nila? Sino ba talaga yung pagdating sa ekonomiya, sino ba talaga yung kanilang karelasyon? Tayo ho ba? Marami ho ba tayong ini-export sa kanila? Tayo nga import ng import eh. Di ba ho? Wala ho tayong ini-export sa Amerika. Balot, yun. Tsaka tuyo. Danggit. Di ba ho? Sino ho ang meron talagang matinding relasyon na babagsak ang Amerika pagka nawala itong relasyon na ito? Sa atin ho ba? They're not even getting OFW sa Pilipinas ha. Hindi ho.
Ang kinukuha nila, kung kukuha sila ng mga yaya, ang dami ho dyan, mga Meksikano. Wala ho silang pakinabang sa atin, sa totoo lang. Workers ang ine-export sa US, hindi masyado. Mas marami pa rin kasi masyadong malayo eh. Iilan-ilan, pero mas marami pa rin sa Middle East tayo nag-i-export ng mga worker. Pero hindi ho babagsak ang Amerika kung hindi sila kumuha ng worker sa atin. Ang daming pwede nilang pagkuha ng worker na mas mura ang pamasahe, mas mura ang gastusin. Di ba ho? Yun ang katotohanan. Sa China, hahayaan nila masira ang relationship nila na kung saan lahat halos ini-import nila sa China. Oh, sabi nito, 30 trillion po ang utang ng US sa China. Asa pa tayong girahin nila yan. Importante pa rin ang open trade. Yun na nga eh. Eh yung ultimo nga pinagmamalaki nilang Apple. Alam niyo yung Apple? Apple. Yung Apple. Ito. Apple. iPhone na Apple. Eh karamihan ho dito galing China eh. Tapos sa tingin nyo, sisirain nila yung relationship nila? Para lang ipagtanggol tayo? Baka mamaya pag nakikipag-away na tayo, pag nakikipag-irahan na tayo, huyo na tayo eh. Huyo. Sandali. Isipin nyo yun ha. Eh kung itrap ng China yan, sabihin, sige, ipagtanggol nyo yun. Tandaan ninyo, ang away ngayon, hindi lang away ng gerahan. Ekonomiya ang awayan ngayon. Kaya nga tinan nyo, di ba, mayroong pag-uusap doon, even doon sa technology. Bakit to? Ay naku, grabe ho. Ito halimbawa ko na lang. Ito, alam na alam ko ito. Bakit? Marami ho tayo nakausap na nasa San Francisco tayo. Yung dating Tesla na sobrang mahal, yung Tesla. Di ba yung Tesla, yung kotse na electronic na parang mayroong computer sa loob. Noong unang labas nun, sila lang kasi meron nun eh. Ang mahal daw nun. Sobrang mahal daw. Eh tapos biglang nagpasukan yung mga ibang electronics na kung saan saang bansa. Particular, iba, China, may Japan, nagpasukan na lahat. Biglang bumagsak ang presyo ng Tesla. Di ba ho? Bakit to? Kasi hindi ho number 1 ng Amerika pagdating sa technology. Yung mga nagsasabing, eto ha, yung mga ignorante na nagsasabing, ang gawang China, sirain yan. Nagkakamali ho kayo. Maraming mga sirain na galing China, pero napakarami ho mas maganda pang mga teknolohiya na galing China. Sa katunayan, tinatakan lang yan ng pangalang galing Amerika. Ganito ginagawa. O, halimbawa, sa Japan, yung Don Quixote, di ba niloloko nga ako lagi doon eh. Banat boy, gawan China lang naman din yung mga yan. Which is totoo. Pag titingnan mo yung mga produkto made in China, anong ginagawa lang? Kaya magandang bumili sa Don Quixote kasi meron silang, sa Japan particular, kahit galing China yan, may quality control sila. Hindi porket galing China na, sirain na. Sila talagang sinisigurado nilang may quality control or hindi nila ibebenta. Hindi nila papapasukin sa bansa nila. Kaya kahit galing China, pero binili mo na sa Japan, ibig sabihin dumaan na sa quality control. Yun ang kinagandahan pag bumibili sa Japan. Kaya nga sa Japan, alam nyo ba, may ganito, may sistema doon na mas mahal pagka Japan made. Ganun katindi. Kunwari, sa camera, tatanong sa'yo anong gusto mo? Yung Japan made o hindi Japan made? Ganun. Kasi nga meron silang ibang quality. Kaya maganda pa rin kahit galing China. So ano ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, hindi ho lahat ng lumalabas galing China pangit. Nagkataon lang, yung ibinibenta sa Lazada pangit. At saka sa Shopee. Hindi ho lahat ha. Baka sabihin naman Lazada at saka Shopee. Nagkataon lang na marami doon ang mga scam. Pero marami din ho na mga gawang China sa ano da lang ho eh.
Basta, ito. Bigyan ko kayo ng example. Ito, DJI. Di ba maganda yan? Gawa daw Amerika yan. Bla, bla, bla. Pero nung isang araw, tinalo na siya ng Insta360 Ace Pro na grabe ang gamit AI. To the point, pocket camera siya. Ganyan siya kaliit. Pero ikinukumpara siya sa quality ng isang Sony DSLR. Ganon yung comparison niya. Pero magugulat kayo kung saan galing yung Insta360. China yun. So anong ibig ko lang sabihin, napakatindi ho ng relationship ng China at Amerika to the point na hindi ho nila tatanggalin yun para lang ho pagtanggol tayo. Yun yung sinasabi ni Roque, na medyo magising-gising naman po tayo.